Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Mga ulo sa balita sa TV Patrol, Southern Mindanao. Inahan sa komedyanteng si Chocolate, patay sa sunog. Batang anghel sa sugat, natagag, samaran. Mga miyembro sa Davao Death Squad gingong target sa pagpatay subay sa report sa Human Rights Watch. Krimen atol sa Semana Santa, menos. Nagkadayang panata sa mga Kristiyano atol sa pagsaulog sa Semana Santa, atong balikan. Kaluwasan sa mga nangaligo sa dagat, hugot nga gibantayan sa Coast Guard. 15 ka mga peanut butter products nagnegatibo sa salmonella test. O silip sa mga lugar nga patok alang sa inyong summer adventures. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Naghatod sa responsableng pamahayag alang sa kamatuoran. Kini ang TV Patrol, Southern Mindanao. Maayong hapon Davao, Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan. Ako si Melanie Severino. Ako si Paul Palacio, kami ang iyong mga patrol ng Pilipino. Di ang mga balitang ang inyong masayran karong adlawng Lunes, Abril 13 nga madungog sab sa DXTV Radyo Patrol. Luyo sa pagkamoderno sa panahon, daghan gihapon ang deboto sa pagtuo pinaagi sa tinuuray nga pag-ampo dungan sa mga kasaulugan ug tradisyon ni adtong Semana Santa. Nagapatrol Cheche Jabordo. Sa San Pedro Cathedral, gipangunahan mismo ni Archbishop Fernando Capalla ang 7 palabras sa Fatima Parish Church. Libuan sabang mikuyog sa gihimong prosesyon nga miagi sa Quezon Boulevard, Rojas Avenue pabalik sa simbahan. Dayon gihimo ang pagpahalok sa krus. Bisan lawom na ang gabi, daghan gihapon ang midagsang sa mga simbahan alang sa bisita iglesia. Sama sa Sacred Heart Church diha sa Barrio Obrero, Redemptorist Church sa Bahada ug Santa Ana Church. Pagka Domingo sa kadlawon atol sa Easter Sunday, gidugok na sab ang mga simbahan alang sa pagsugat sa pagkabanhaw. Sa Our Lady of Fatima Church, gigamitan og hagdanan ang anghel nga mikuha sa belo sa nawong sa Berheng Maria, timaan sa pagkabanhaw ni Kristo. Maghatag ka ng pag-ong kaigayunan, a new dawn, and a new hope, and a new life. Sa San Pedro Cathedral, atubangan mismo sa simbahan gihimo ang sugat. Sa kanta pa lang sa mga batang anghel, mabati na ang pagkasagrado sa okasyon. Kay alang sa mga Katoliko, paghandom kini sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagluwas sa mga sala sa kalibutan. Santa na agad kay sakripisyo ka ginahimo. Magkuan kada Bernice, magampo mi. Ang amo diri is to secure the area na this activity would end successfully. Bisan ang Davao City Ministerial Fellowship, nagsaulog sab sa Pasko sa pagkabanhaw diya sa Magsaysay Park. Cheche Jabordo, Patrol ng Pilipino. Patay ang inahan sa komedyanteng si Chocolate, human miulbo ang sunog sa ilang balay niya itong Huwebes Santo. Updates sa mga balita live, nagapatrol Francis Magbanwa. Francis. Paul, natugaw ang pagbangilin sa mga residente dinis sa Coca-Cola Village Huwebes sa hapon. Dihang kalit nga miulbo ang kalayo dinis panimalay sa mga tabanyag.
Perting hilak sa kabanay ni Erlinda Tabanyag. Dihang gigawa sa mga rescuers ang patayng lawas niini. Wala nakagawa sa iyang kwarto si Erlinda dihang miulbo ang sunog sa ilang balay sa Coca-Cola Village niadtong Huwebes. Gisulayan pa siya og luwa sa iyang mga kabanay apan dako na ang kalayo. Si Erlinda ang inahan sa komedyanting si Chocolate. Saka mo kusog naman kalayo. Wala na nga muna abri ang kwarto. Wala na yan tingog. Di mo lang tanan ako nakulapan to siya. Kulap sa diya. Nakalak man good. Kung nigawas na to siya nga nakagawa siyang kwarto, makaya pa to na mo. Singkit lagi siya nga na daw sunog sa taas. Yan naman ko dito sa tindahan. Puto ni dagan ko dito sa taas. Gasunod po to ang anak dalag tubig. Tuwa sa Boracay si Chocolate diyang nahitabo ang insidente. Busa ingon ani na lang ang iyang pagmahay nga wala makauban ang inahan sa ulahing adlaw niini. Karong hapon, gikremate ang lawas ni Erlinda. Lahat naman tayo pupunta doon. Nisip ko na siguro in that way, ayaw na ni mama ako mag-worry na magkasakit siya ng matagal, na maano ako, mas lalo pa akong mabother sa trabaho ko. Siguro inantay niya lang ako maging okay. Saksan mi sa balita nga nasunog niya. Tawagan doon ako, di man ako matawagan kaya di man siya ko ka-istorya dyan. Ako palang gani, hindi na ako ka-istorya. So every time na kami diri sa Davao, manami siyang balay. Kasi kasugid mi niya. Damay sab sa sunog ang katupad nga balay. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, migawas nga electrical short circuit ang hinungdan sa sunog nga miabot sa kapin 800,000 pesos ang damios. Daling mitunol og hinabang ang ABS-CBN sa gip kapamilya sa mga nasunugan. Electrical short circuit. Kurot diri ang tulo kwarto. Kwarto? Kurot oh. Siguro singgit pablihan, hindi man good. Paul gawas nga inahan sa iladong komedyanting si Chocolate. Si Erlinda, duha ka dekada sab nga nagtrabaho isip inspector sa material and testing and quality control sa Department of sa City Engineers Office. Si Erlinda karong hapon sab dadon sab sa kauluhan ang abo ni Erlinda human sa cremation kaganihang hapon aron nga makauban sab kini ni Chocolate base sa iyang hangyo. Paul. Dagan salamat, Francis Magbanwa. Biyernes Santo sab dihang nasunog ang usa ka building diya sa palengke sa Padada, Davao del Sur. Diyan siyam ka mga tindahan ang apektado. Nagapatrol si Vina Arneta. Siyam ka mga tindahan ang nangaugdaw sa pagkasunog sa usa ka dakong tindahan sa palengke sa Padada, Davao del Sur ni atong alas 12 sa udto sa Biyernes Santo. Sulod sa tindahan ang duha ka hardware, usa ka pawn shop, usa ka photo studio ug mga tindahan. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, electrical short circuit ang hinungdan ug sumala ni Julito Bodejos usa ka negosyanteng nasunugan sa photo studio nagsugod ang kalayo. Sa ako mismo ako nakitaan sa sulod sa Tumambo Studio. Ang hinungdan gyud ang electrical short circuit. Sa kuwala mga 120,000 siguro. Problema karon sa mga negosyante ang pagbangon sa ilang negosyo. Gipaniguro hinuon sa mayor sa Padada nga tabangan ang mga nasunugan. Pero sigurado kung kay nami calamity funds dire. Giba na ba ang 11.5 million pesos ang nahimong danyo sa sunog? Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. Naospital ang batang gibitay isip anghel diya sa Agdao ato sa Pasko sa pagkabanhaw kagahapon dihang nahagbong kini. Nagapatrol si Alan Abayes. Daling gidala sa Davao Medical Center aron nga patambalan ang 7 anyos nga si Marian Angeli Blanco human kining nahagbong sa gitason nga Jespie. Siya ay gihimong anghel nga mutangtang sa belo ni Berhing Maria atol sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw diha sa San Antonio de Padua Parish Church sa Agdao kagahapon sa kadlawon. Nasayrang gipalingkod ang bata sa bangko nga maoy gibitay apan pag-arya na sa pisi sa mismong amahan sa bata nga si Arturo Blanco. Nawadan og balansi si Marian Angeli. Hinungdang natuwang ang bangko og natagak kini. Iya sa dina nasangit sa ilambre. Moto takilit ang bangko. Moto nga ditso gyud siya. Tagunit ang tato siya na niya. Gibuhi man niya na. Natuwang man tong bangko niya, natagak siya, nauna yung ulo. Sangit daw tong pila na gibalot sa iyang lingkuranan. Wala kagunit ang bata, pag upin sa nahulog, kalitog kahulog. Nasamad sa ilawom sa baba ang bata o gi-x-rayhan kini aron nga mahibalan og duna ba kini bali sa lawas human kining nahulog. Cheche Bordo, Patrol ng Pilipino. Menos ang nahitabong krimen sa dakbayan ato sa pagsaulog sa Semana Santa. Nagapatrol si Francis Magbanwa.
Wala kaayo'y nagpabadlong atul sa pagsaulog sa Semana Santa. Inungdang dinis sa San Pedro Police Station, menos sab ang nagpablatter. Sagad sa mga reklamong nadawat sukad Huwebes Santo hangtod kagahapon, problema sa pamilya ug tulo ka kaso sa kawat. May mga naobserbahan na may mga gang. So, nakita nila na maraming mga security aside from San Pedro Police Station, mayroon pa tayong mga scout. Bisan sa ubang presinto, nagmalinahon sab. Gipasigarbo sa Davao City Police Office, miubos ang ihap sa kriminalidad sa dakbayan sa tibok Semana Santa sa pagsaulog sa mga Kristiyano. Sumala sa DCPO, dakong abag ang ilang gihimong police visibility sa mga lugar kung asa nagpunsisok ang katawhan sama dinhi sa simbahan. Compared sa last year, yung petty crimes nga na nangyari na yan, more on physical injuries, yung mga merong nag-away, ganyan. But last year's data, mas mataas pa rin sa this year. Francis Magbanwa, patrol ng Pilipino. Giklaro sa CHR nga wala maimpluwensya sa report sa Human Rights Watch ang public inquiry sa Commission on Human Rights sa extrajudicial killing sa Davao City nga hinimuan sa gingong Davao Death Squad kon DDS. Nagapatrol Alan Abais. 25 ngadto sa 30 ka mga kapitan sa Davao City ang gipangsumunan sa Commission on Human Rights aron nga motambong sa ikaduhang hugna sa public inquiry karong Biyernes sa hapon. Gipatawag sila sa CHR kay naay nahitabong pagmamatay sa ilang mga barangay. They were giving information to the Commission of the Commission on Human Rights, which at the time was inassembled. Gisiguro sa CHR nga di maimpluwensyahan sa Human Rights Watch ang public inquiry. Human kini nagpagawas og 103 ka pahina nga report nga mukabat na sa 814 ang nabiktima sa summary execution sa syudad sukad 1998 hangtod Pebrero tuig 2009. Well, that is the Human Rights Watch report. But we will be having our own report. We could not be dependent on this report of the Human Rights Watch. This is a very detailed report may towards the killings that is happening in Davao. In our level, talagang iimbestigahan din namin. Usa sa gikuhaan og datos sa Human Rights Watch ang Coalition Against Summary Execution nga naglaom mahunong na ang pagpamatay sa syudad sa Davao nga gidudahang hinimuan sa grupong Davao Death Squad kun DDS. Una na gidudahan nga nalambigit ang mga sakop sa pulis ug sundalo sa krimen. It will bring to the awareness sa mga tao that there is indeed a problem. Wala tayong alam dyan. There's no such thing and I will not tolerate it. Alan Abais, patrol ng Pilipino. Gibulgar sa Human Rights Watch nga bisan mga miyembro sa gingong Davao Death Squad target sab sa pagpamatay sa dakbayan. Nagapatrol Vina Araneta. Subay sa gipagawas nga report sa Human Rights Watch, dili lang di ay mga kriminal ang target sa giingong Davao Death Squad. Kay bisan ng mga miyembro niini, wala sab kaikya sa kamot sa mga vigilante. Usa sa nadokumento sa Human Rights Watch ang kaso ni Rolando Jimenez nga gipusil patay samtang nag-inom sa Bangkerohan Public Market niadtong Hunyo 15, 2008 sa mga armadong nakamotorsiklo. Si Jimenez kanhing kafguog na priso tungod sa kasong murder. Apan pagawas niini sa presohan, nakaamigo kini og mga giingong miyembro sa DDS. Na may nagkuha po siya DDS. Di mo sa DDS. Naglaylo na sa grupo si Jimenez ug nagtrabaho na lang sa palengke. Sa report sa Human Rights Watch, target ang mga miyembro sa DDS nga giingong daghan na kaayog na hibalaan sa operasyon o kaha napalpak ang gipatrabaho. Balig apil na lang siya patay. Kay amigo man to niyang ipatay isa. Una akong gingon ba, mangita ko gustisya gani sa kong gisunod sa kong anak. Hangtod karon wa nay nahitabo sa kaso ni Rolando. Wa na sab mi pasangatog kaso ang mga kabanay niini. Vina Araneta, patrol ng Pilipino. Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao, lalaking nangawat og saging, gipusil patay sa gwardya sa Kapalong. Mga homeowners nga namiligrong imbarguhan og balay, gibasol si House Speaker Nograles. Para sa energy, Crucible Mas. Ang Crucible, mas dagang nutrients for energy kaysa ubang brands. May vitamins plus minerals for energy. Crucible Mas. As parents, you can potentially increase your child's IQ by as much as 30 points in the first 5 years of life with proper care and nutrition.
Gain School Advance has the unique IQ Nutrition System AAA Advantage. Activators to support vision and brain development. Accelerators to help stimulate brain growth. Advancers to help support advanced learning. Continue the IQ AAA Advantage with Gain School Advance. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Hindi ayos pag may arthritis sa trayuma. Sa Skelan, medically proven ang bisa ng naproxen at bilis absorb action ng sodium nito. Kaya, ayos na ang buto-buto. Skelan! Before you know it, I'll be sending her to a good school. We'll be needing a bigger home. I'll be retiring soon. There's no better day than today to save for these moments. Through our deposit accounts, investments, and trust services. With BDO, you have a strong and stable partner to help you get ready long before that moment comes. BDO, we find ways. Tulo patay sa managlahing pagpamusil sa lungsod sa Kapalong nitong Biyernes Santo. Duha ka mga suspect nadakpan. Nagapatrol Rodrey Salas. Dili madawat sa asawa og pamilya ni Nelson Polistico, 26 anyos, nga gipusil patay kini sa duha ka mga gwardya sa sagingan sa Purok 2-A, Barangay Gabuyan, Kapalong, Davao del Norte, gabi sa Biyernes Santo. Gipasangin lang nangawat og bulig sa saging ang biktima, hinungdang gipusil sa mga gwardya. Akong bana tagaag tamang hustisya. Wala gid sila magkanog saging. Gikan lang sila sa sentro sa Gabuyan. Gipasakahan na karong adlaw og kasong homicide ang duha ka mga suspect. Mga nangawat og saging, puro lagi sila nagpasanong saging. Isa niya kakauban kay mo, das magmingyo di pasalba ko. Sa Purok 15, patay sab ang magbayaw nga sila si Bernardo Yungyong o Rolando Watin. Human gipusil sa mga armado. Bangi sa negosyo ang gilantong motibo sa krimen. Wadyo kaluing usban sa ulo. Tagaan nila og hustisya ang kamatayon sa akong mga anak. Sa investigasyon sa mga sakop sa Kapalong Pulis na sayran nga daan ang gisundan sa mga sospek ang biktima. Pag-abot din lugara, gisugat dayon sa sospek ang biktima o gipusil patay kini. Pipila ka metros ang gilayon sa unahan, nahagbasab ang bayaw sa biktima. Human kini misuway og gukot sa sospek, hinungdan nga gipusil patay usab kini. Nagpagawas na og artist sketch ang Kapalong Pulis sa usa sa mga sospek. Kung kailan mo kung pwede makipag-coordinate mo sa Kapalong Police Station so that we can solve this case. Rodrey Salas, patrol ng Pilipino. Patay ang usa ka habal-habal driver human mabanggay og jeep sa Panakan. Exclusive nagapatrol Vina Araneta. Patay ang habal-habal driver nga si Amadeo Fuentes. Human mabanggaan og jeep nga gimaneho ni Rolando Talero diha sa kilometer 13 Panakan alas 8:30 kagabi. Mukaon tani siya ngitag kananan. Ya, mo na nahibaw na mo nga yunani na siya. Ang kunana ko siya nagyan pa na namo ganina nakamotor mit. Nangitaon taog kan ana ng biktima aron makapanihapon. Apan wala na kini nakapanihapon tungod kay na aksidente na kini. Sa kakusog sa paggabangga, wa magsilbi ang suot nga helmet sa biktima ug naparok ang ulo ni ini sa semento. Sumala sa investigasyon, wala mabantay sa PJ driver ang kalit nga paghunong sa gisundang motor. Hinungdang nabanggaan kini. Ako suga ba ni kalit ug aop. Nya, akong giya sung kamot. Wala ko katanaw di sa tubangan. Kani may nakabanggaw kaning jeep. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang kasong atubangon sa nakabangga nga driver. Vina Araneta, patrol ng Pilipino. 15 ka mga produktong peanut butter may resultang negatibo sa salmonella. Nagapatrol si Francis Magbanwa. Sa 46 ka mga peanut butter sample nga gipailawom sa laboratory test sa BFAD, 15 niini ang nagnegatibo na sa kagaw nga salmonella. Duha sa mga locally made, 7 sa imported ug 6 ka mga homemade peanut butter. We are still waiting for the other samples to be given a result. Magpagawas og clearance order ang BFAD una mabalik sa mga estante ang mga nagnegatibong produkto. They have to get clearance from BFAD whether they can already post yung post back or display back
yung peanut butter products nila in the market shelves. Nagpabiling ban sa merkado ang mga pistachio products. Human nga nagpositibo sa salmonella. Pahimangno sa BIFAD ang pagbantay sa kahinlo ug luwas nga pagkaon responsable sa matag konsumante. Sanglit panglawas ang maigo niini kung di mabantayan. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Para sa energy, Clusivol Mas. Ang Clusivol, mas dagang nutrients for energy kaysa ubang brands. My vitamins plus minerals for energy. Clusivol Mas. Pinakabagong Speed Babad with Power Whitener. Sa pagbabad ng labahin, Speed Babad lang yan. Konting kuskus, mantsay tanggal. At dahil sa Speed Babad formula, ang puti ay puting-puti. Sa new Speed Babad with Power Whitener, relax ka lang. Ang 15 offer sa Urban Field sa 10 pesos ni mo sa token text. Sa text, Alin ako? 15 lang! Ako, 10! daan text only 10. Pinakabaratong ani para sa pinakadaghan. Sa tawag, 15 na ako ang tawag todo. Mahal oy, sa amo, 10 pesos lang. gaantong 10 pesos lang. 10 minutos ang turyahanay. Tibig sulit. Aking magtawag. Pogi bang text. Sa token text, gumagaan ang live. Nga mag-15 pa. Kung na ay Kining bahina hatod kaninyo sa Talk and Text. Gumagaan ang life. Gidala na pauli sa Davao ang patayng lawa sa Davaoenyang nalakip sa nahagsang presidential chopper. Nakapatrol Francis Magbanwa. Wa kapugong sa ilang gibating kasubo ang pamilya Bandayanon diyang miabot sa Davao International Airport ang patayng lawas ni PMS Assistant Director Perlita Bandayanon ni adtong Sabado. Si Bandayanon usa sa 8 kasakay sa nahagsang Presidential Bell 412 chopper sa niaging semana sa Banawe. Parang nabuhusan ako ng mainit na tubig dahil kapatid ko yun. Tapos mabait na kapatid namin yan. Parang sa mga kapatid ko na iba, parang breadwinner namin yan. Marami natutulungan yan. Mabait talaga. Gisayangan sab ang mga katrabaho dinhi sa regional office sa PMS ni Perlita sa kalit nga kamatayon ni ini. Usa sa gikamingawan sa iyang mga katrabaho kang Perlita ang pagka-epesyente niini sa trabaho busa paspas kini sa pag-angat sa iyang estado. Proud sab si Perlita nga siya ang pinakaunang mandaya nga duol sa presidente. Mabait na tao, very efficient, and that's why she rose from the ranks, no. 22 katuig ng sakop sa PMS si Perlita, sukad pa sa panahon ni Marcos. Karong Biyernes, gitakdang ilubong si Perlita sa Davao Memorial Park. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Taga-Kapalong Davao del Norte, si Captain Alvin Aligata ang co-pilot sa nahagsang presidential chopper ni adtong Martes Santo din 8 ang namatay. Ug di kato ang pamilya ug mga amigo niini sa kalit nga hitabo atol sa Semana Santa. Nakapatrol Che Jabordo. Di makatuo ang pamilya o mga amigo ni Captain Alvin Aligata sa Kapalong Davao del Norte nga namatay na kinihuman na hagsa ang Bell 412 presidential chopper ni atong Martes sa hapon dito sa Ifugao. I arrived here, my wife told me the name of Alvin Aligata was included in the list. And it's sad to note that in this Holy Week, our very good friend Premier Alvin Aligata was included in that plane crash. Dako ang pagsalig ni James Aligata sa abilidad ni Captain Aligata kung pagpalupad sa helicopter ang hisgutan. O ilang mga maayong piloto ang magdala sa Bell 412 helicopters. Mao kini ang ginasakyan sa presidente ug mga VIP sa matag bisita sa probinsya. Wala po may nag-speak nga to dyan may tabo dyan noon dyan. Mga to nga nabilitaan na mo nga silingan nga adto lagi dito. Katapusang nakauli si Captain Aligata diha sa Kapalong Davao del Norte ni atong Disyembre tuig 2007 ug nag-sponsor pa kini sa reunion sa iyang mga kabatch sa high school. Nasa padala sa karga na sa C-130 tapos kuhaon na lang dito sa airport. Si Captain Aligata mao'y pinakauna nga PMAer sa Kapalong Davao del Norte. Che Jabordo, Patrol ng Pilipino. Gibuyan na sa mga rebeldeng NPA si Elenisa Garcia humagidagit sa mga rebelde sulod sa tulo ka semana. Nagapatrol si Vina Araneta.
Mismong si Elenisa Garcia ang may kumpirma nga gibuy-an na siya sa mga rebelde humang gidagit niya itong Marso 20 sulod mismo sa ilang balay sa Pakibato. Gipasangilan sa Elenisa nga espiya sa militar. Kapasahan, hapagan akong mga informasyon nga wala ko na sayod ba nga ila dahil gigamit. On that issue na spy siya ng military, walang katotohanan yan. Walang. Inay mo uli sa iyang pamilya mas gipili ni Elenisa nga magpabilin sa kustodiya sa Operations Command sa Front Committee 52 sa NPA. Ay, kung pagpapanutan nila, nakasagot man ko kung kahit mong sa mga ito nag-decide man ko nga, di-ari na lang. Butang nga wa giuyunan sa militar. We are inviting them to come down. In fact, marami tayong surrenderies this time and this only shows that they have realized na magandang yung programs ng government. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. Para sa akong anak, kanang best gyud. Nay, para asa mani? Mao nga kada adlaw, ang number 1, Celine. Dad? Nagsilin na. Sa Celine, kay baw ko nga nahimo na gyud nako ang best. Celine, protect todo. Grabing scouring ay problemang parang di matinag-tinag na pader. May mga nakasanayan ng solusyon at may bagong bacteria. Di tulad ng nakasanayang injectable antibiotic, ang bacteria ay enrofloxacin. Subok na mabisa laban sa mga bakteryang sanhi ng grabing scouring. Kaya durog agad ang problema sa loob lang ng ilang araw. Siguro yan. 150 lang. Enrofloxacin bacteria. Tibag ang grabing scouring sa presyo kaliting. Doble-doble Summer Saya promo. Sa usa ka papel, isulat ang pangalan, address, contact number, ang duha ka kapamilya sightings o perma. Apilan og proof of purchase sa mga musunod na pagkalap ng mga impormasyon hatid ng pinakamahuhusay na tagapagbalita. Iisa lang ang inaasahan at pinagkakatiwalaan ng bayan. Local TV Patrol. Kasama ang naproxen sodium ng Biscalan. Usab ang mga beach resorts sa nilbayng Semana Santa usa hugot ang pagbantay sa Coast Guard ang nga masiguro ang kaluwasan sa mga nangaligo. Nagapatrol si Rodray Salas. Gikan sa Coronadal pa ang grupo ni June ug mas gipili nilang mudayo dinhi sa Samal Island aron mangaligo dinhi sa Punta del Sol. Bisan og init ang adlaw, way undang sab ang mga bata sa pagdula ug pagsalom. Bisan si Konsehal Leo Avila pahulay sab sa trabaho aron maglingaw kauban ang pamilya. Tapok-tapok as part of our family bonding. So we decided to come over. Para mag-unwind, di ba? Amula na ang chance naman para liwali. Sa pagdagsa sa mga turista, tiba-tiba sab ang mga resort owners sa isla. Close lahat ng mga ibang lugar, like mga mall sarado, there's walang mga restaurants. Last year we had these statistics nga ang sulod sa Samal was 50,000 tourists. Human sa Semana Santa, mas gilauman pa ang mas bagang ihap sa mga bakasyonista. Busa adlaw-adlaw nga nagpatrolya ang Philippine Coast Guard. Pinaagi sa ginapatuman nga beach patrol matag adlaw sa mga sakop sa Coast Guard. Mapanigurado nila nga mapatuman ang hugot nga seguridad dinhi sa Davao Gulf. Hilabi na nga mapanigurado nila nga luwas ang mga bisita ug mga turista nga buot maglingaw-lingaw dinhi sa mga baybayon sa Davao Gulf. Very safe area for beaches along wharves, ports especially. 24 oras nga abli ang hotline center sa Coast Guard alang sa mga manginahanglan og tabang. Rodray Salas, Patrol ng Pilipino. Mao kadto ang kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao. Giatod na mga mabalitang ang masayran karong adlawng Lunes. Tungod kay bisan asa ang balita, tuwa kami 20 anyos na. Nag-aalagad kaninyo bisan asa sa kalibutan.